Amen. Okay, this time, ang ating pong mensahe, resist the devil. Okay? Sabi ko nga, maganda rin pong title yung Make the Devil Flee. Okay? Hayaan nyo po na ngayon sa ating magiging pag-aaral, mabigyan pansin po natin ang isang napakahalagang aral na ito. Sa Bible po, mga kapatid, gusto ko pong makita nyo na hindi po iilang pagkakataon, sa napakaraming pagkakataon, makakabasa tayo ng mga warnings patungkol po sa dyablo. Diba? Katulad po halimbawa, doon po sa mga taga-Korinto, ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanila, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Okay? Ang sabi po niya, wag nating hayaang magkaroon ng advantage si Satan sa atin. Sa mga taga-Ephesus naman, sa church ng Ephesus, ang sabi po niya sa Ephesians chapter 4, I believe, ang sabi po, neither give place to the devil. Huwag naman daw pong bibigyan ng kahit konting puwang lang ang dyablo. At sa 1 Peter chapter 5, sinabi po ni Apostle Peter sa kanyang mga kapwa tagapanguna, sa verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So pinag-iingat naman po ni Apostle Peter, at ang sabi niya, magbantay na mainam, to be watchful, to be sober, sapagkat yung dyablo raw po ay gumagala at tumahanap ng masisila niya. So kaya ito po ang leading ng Panginoon na sa ating pong pagsasalo-salo, palalahanan po ang bawat isa mula po sa talata. Resist the devil and he will flee from you. Yan po ang pinaka-concept ng ating pong magiging mensahe. Now, it is good to somehow have an idea na ang dyablo po, kung tutuusin sa pasimula, siya po ay napakagandang anghel. Yes, sa record po, particularly in the Old Testament, sa panulat po ni Ezekiel at maging si Isaiah, mga kapatid, binigyang pansin po na ito pong si Lucifer, siya po ay isa sa napakagandang anghel na kung saan nagkaroon po ng palalong kalooban at mula po sa kalagayang yon, nung nakita ng Diyos yung iniquity sa kanya, siya po ay ipinatapon dito po sa himpapawid. Huwag po kayong magkakamali na isipin siya po'y nasa impyerno na. Wala pa po, mga kapatid. Siya po ang tinutukoy ng Biblia na Prince of the Power of the Air. Siya po yung idinideklara na God of this world na bumulag sa napakarami. Remember, di ba nung sinulatan po niya ang mga taga-Korinto, ang sabi po, for the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Pasensya na po. Alright, so yun po. Kaya nga napakaganda at napakahalaga na magkaroon po tayo ng somehow idea sa araling ito, mga kapatid. So siya po'y nagpasimula ng magandang anghel na ipinatapon ng Panginoon na ngayon naghahari-harian po dito sa sanglibutan at hindi po siya basta-basta sapagkat sa katotohanan siya po'y makapangyarihan. Kaya nga, ikinukonsider ko po na kung ang labanan tayo kay Satanas, wala po tayong panalo sa kanya. Satan is stronger than us because he is powerful. Hindi po siya all-powerful na katulad ng Diyos. Pero siya po ay may kapangyarihan. And in fact, sa Bible po, isa sa ibinigay na paalala, ito pong si Satan can transform as an angel of light. So, kaya po niyang mag-transform. Kaya nga po, yun yung isang mahalagang bagay na matutunan po natin, mga kapatid. At dito po sa ating pag-aaral, umaasa po ako na matutulungan po tayo. Ang sabi po, again, ng pinaka-key text natin, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So doon ko kayo dadalhin sa idea po nung sinabi po ng sulat ni James, resist the devil. Resist the devil. So siguro po, una, maganda po na ma-recognize natin ang kaaway. Okay?
recognize the adversary. Yes, mga kapatid, huwag niyo pong iisipin na ang dyablo ay isang alamat lamang o isang kwento lamang. Mga kapatid, si Satan po ay tunay. So, unang pansinin po natin, his reality. Because Satan is real. Hindi siya imbento ng tao. Hindi siya katang-isip ng tao. Mula pa sa pasimula, ang ating Panginoon ay masasabi nating bago pa ang pasimula. Bago pa ang simula, siya na ang Panginoon. At doon po sa Garden of Eden, magkakaroon po tayo ng idea kasi katulad ng sinabi ko, lumalabas po sa presentation ng Bible, siya po ay isa sa mga anghel at siya po ay magandang anghel at medyo nailarawan po siya sa atin ng Bible na talaga namang yung karilagan niya, matindi po talaga mga kapatid. And because of that, nag-aspire siya na maging kapantay ng Diyos mga kapatid. So, at yun ang rason kung bakit siya po ay ibinagsak ng Panginoon. Sapagkat hindi kailanman po pwede na ang glory ng Panginoon ibibigay niya kahit kanino. So, importante po na magkaroon tayo ng clear understanding. So, sa opening ng Genesis, makikita nyo po na sa record, ito po ang pagkakataon na kung saan binanggit po si Satanas. Okay? Siya po ay masasabi nating ipinakita sa form ng serpent. Okay, now the serpent was more subtle than any beast of the field. Sa Bible po, mga kapatid, tinukoy po siyang old serpent. Di po ba? So, isang magandang bagay po na ating mabigyang pansin na sa unang aklat pa lang ng Bible, nahandyan na po, mga kapatid, si Satanas. And in fact, sa Bible chronology, bagamat hindi po tayo masyado pong magpapakalalim doon sapagkat makikita nyo naman na ang ating presentation po is more of doon sa practical na nais po nating bigyan ng pansin. Pero sa totoo lang po, sa Bible chronology, bago pa po yan pong aklat ng Genesis, tinataya po na may mas matandang aklat. Ano po? So, hindi po para ma-confuse kayo, kundi sinasabi natin, like for example, yung record po sa aklat ng Job, ano po? So, at sa marami pang bagay, sapagkat kung natatandaan nyo po, nung ipinapresent sa atin, especially sa opening ng Book of Job, pinalalabas na si Satan po, di ba? Yung pong pabalik-balik po siya. Paakyat panaaw po siya. Yan po ang gusto kong makita nyo pong idea. But anyways, ang gusto ko lang pong i-point out ngayon, ito pong si Satan ay hindi katang-isip. Siya po ay totoo. Makikita nyo po na sa istorya, alam natin yung naging encounter nila ng Diyos at ang talagang kanilang battle ay ang patungkol kay Job being the servant of God na talagang upright, God-fearing. So yan po. Dito po sa Genesis, sa aklat ng Genesis, maliwanag na sa form of a serpent, ang sabi, tinukso po niya ang unang tao. So, siya po ay tunay, mga kapatid. Hindi lang siya basta impluwensya. Siya po ay tunay. At ang sabi ng Bible, siya po ang kaaway. So, the declaration of the Word of God is clear that Satan is an enemy. He is an adversary, mga kapatid. Yun po yung sinabi rin po ni Peter, di ba? Be sober, be vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. We need to recognize that. Okay? We need to recognize the adversary. Meron pong kalaban at yan po'y si Satan and he is real, mga kapatid. So, number one, his reality. Number two, his reputation. Diba? Ano po ang sinasabi ng Bible tungkol sa kanya? Well, katulad ng binanggit ko po, now the serpent was more subtle than any beast of the field. So si Satan po, sa presentation ng Bible, siya po ay deceiver. Siya po ay mandaraya, mga kapatid. Hindi lamang po yan. Siya po ay destroyer. Di po ba? So, ang gusto po niyang gawin lagi, sumila at sumira. Yan po ang gawain po ni Satan. Divider din po siya.
Siya po ang nagsoso ng discord sa mga relasyon at sa mga samahan, mga kapatid. So kaya napakaganda na may idea tayo sa reputasyon ni Satanas. Hindi po siya mag-iisip ng ikabubuti natin. Okay? And then, alam po natin yung kanyang naging pagkasira, yung kanyang naging pagkawasak. His ruin. In fact, ang kanyang pagkatalo, mga kapatid, talagang deklarado doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yes. So, nung pong sinabi ni Jesus Christ, Tetelestai, it is finished, mga kapatid, nangyari na po ang naging propesiya na doon pa lang po sa Genesis, nung ang tao po'y bumagsak, and then narito po ang ating Panginoon na nagsabi, mga kapatid, na talagang meron pong dudurog sa kanyang ulo. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So naganap ang tagumpay, mga kapatid, doon sa Kalbaryo. So Satan in reality is already a defeated foe. Siya po ay talunan na. Pero syempre po, makikita nyo pa rin sa reality na ito pong si Satan ay hindi basta tumitigil. Kaya sa ating pong magiging pag-aaral, gusto ko pong bigyang pansin po natin yung mga atake ni Satanas sa bawat isa. So, una, binigyan pansin po natin ang patungkol sa kanya na siya po ay hindi kathang-isip, siya po ay tunay, siya po ay meron pong maliwanag na reputasyon na sinabi mula po sa banal na kasulatan. Siya po'y deceiver, siya po'y divider, siya po'y destroyer. So, yan po ang gawa po ni Satan, mga kapatid. Ngayon po, pag pinag-usapan natin, siya bilang kaaway, ano po yung kanyang pag-atake? Diba? So, hindi lang po siya basta kaaway, kundi attacker din po siya. Yes, Satan is always on the attack mode. And every day, I believe you will agree with me na nandiyan po siya, mga kapatid, na laging humahanap ng pagkakataon para atakihin po tayo. Okay? So, isang bagay na kung tutuusin po, magiging malaking advantage kung magiging aware po tayo, lalo na sa areas na kung saan doon niya po tayo inaatake. Paano po ba umatake si Satanas? Okay? Una, in your mind. So talagang ang pag-atake ni Satan sa utak, sa isip po, mga kapatid. And it is good to somehow have an idea when he tempted Adam and Eve. First, si Eve, di po ba? So, mind ang inaatake sa kanya. Alam nyo, nung tanungin po niya, ito pong si Eve, tunay bang sinabi ng Diyos? O syempre po, mag-iisip ka, di ba? Mag-iisip ka, tunay bang sinabi ng Diyos? At ang matindi pa niyan, siya po, sapagkat siya po ay sinungaling at ama ng mga sinungaling, nuno ng mga sinungaling, yan po si Satan. Kaya ang pinalabas pa po niya, hindi totoo yung sinabi ng Diyos. So for you to better understand me, maliwanag po na si Adam, nung siya po ay ilagay doon sa halamanan, nung siya po ay ilagay sa Garden of Eden, ang Diyos ay may malinaw na sinabi po na huwag kakainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat pagka ito po ay kinain, walang pagsala. Malinaw po yan, walang pagsala na ikaw ay mamamatay. Okay? Yun ang sabi po, of all the fruits of the trees of the garden, thou mayest freely eat, but of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, ang sabi po, very clear, thou shalt surely die. At syempre po, dadalawa naman po sila ni Eve, hindi naman posible, hindi naman po imposible, mga kapatid. Ano ha? So, kaya, kumbaga, naalam po ni Eve ito. Sapagkat, for sure, binanggit po niya. Ano naman ang katibayan mo? Kala ko ba, evangelist, wag tayong mag-iimbento. Iba po yung ating pong bigyang pansin ang tamang imagination po. Pansinin niyo po, bakit nakasagot si Eve doon sa sinasabi ni Satan kung hindi po siya aware sa sinabi ng Diyos kay Adam? Diba? Ang sabi po, mga kapatid, maliwanag. Sabi ni Satan, tunay bang sinabi ng Diyos?
Okay, na huwag niyong kanin ang bunga sapagkat baka kayo mamatay. Pinalabas si Satan, hindi totoo yon. And yun po ang sinabi po ni Eve, na kapag kinain nila, baka mamatay. So may idea po siya. It is just that medyo na-confuse na lang po siya sapagkat umatake po si Satan sa kanyang isipan. Alam niyo po, napakagandang maging paalala po sa bawat isa sa atin na tayo po ay maging maingat din sa pagtitake ng salita ng Diyos sapagkat itong si Satan, twister po yan. Diba? Ang isa pong ginagawa ni Satan, binabaluktot po niya ang salita ng Diyos at nilalagyan po niya ng question mark ang isang napakalinaw na deklarasyon ng Panginoon. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag niyong kainin ang bunga sapagkat baka kayo mamatay? So, mamamatay kayo, yan ba talagang sinabi ng Diyos? And then, pinasinungalingan po niya. So, yun po ang isang paraan ng pag-atake ni Satanas. Doon po sa pagkakataong inatake po niya, even our Lord Jesus Christ, ano po ang kanyang sinasabi? Kung tunay na ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang bato. Makikita niyo po kung ano-ano yung inilalagay ni Satanas sa isip ng kanyang inaatake. Ikaw, kamusta ang kaisipan mo? Paano umatake si Satan sa utak mo? Be reminded, folks, that Satan is always attacking us at ang unang pag-atake niya sa mind. Isa sa pag-atake niya. Pangalawa po sa morals. Di po ba? Isa po yan sa pamamaraan. Kaya nga, meron tayong tinatawag na temptation. Kasi ang gusto po niya, mag-yield po tayo dyan sapagkat sa ganyang kaparaanan, doon niya tayo maibabagsak. Kaya mapapansin niyo po, maging ang moralidad ng tao, pababa po yan sapagkat meron pong Satanas na umaatake sa moralidad po natin. Kaya nga, yun po ang isa sa pag-atake ni Satan. Kaya nga, resist the devil. If he is attacking your mind, resist the devil. If he is attacking your morals, resist the devil. And even yung motives, in your motives. Yan po ang pag-atake ni Satan. Na sa mga bagay-bagay, maglalagay po siya sa puso mo ng kung saan ito po ang masasabi nating pamamaraan upang maibagsak niya tayo. Kaya magandang chine-check din po natin na sa lahat ng ginagawa natin, yung ating pong motibo, mga kapatid. So umaatake po siya. Yung motive, ito po yung pinaka-masasabi nating the very intention of your heart, kung ano po sa ating pong ginagawa. Make sure that our motive is right. Sapagkat may temptation po si Satan maging sa ating pong mga bagay na ginagawa. Minsan, para kunin po natin ang glory, mga kapatid. Even in our ministries, umaatake po siya. Particularly in your ministry. Pansinin niyo po, nandun yung desire mo to serve the Lord, pero as you do the ministry, ano ang nararanasan po natin? Attack of the devil. Minsan po, sa bibig po natin, di po ba? Yung mga posibleng lalabas sa ating pong mga bibig. Kaya nga, babantayan natin, isip natin, puso natin, at kung tayo po ay Kristiyano, dapat medyo particular po tayo sa pag-atake po ni Satan, yung kung ano-ano nilalagay niya sa isip natin, pinabababa niya ang moral natin, ganun din po mga kapatid, yung motibo po natin, natutokso tayo minsan, nagagawa ng isang bagay para po sa ating pangsariling glory. Ingat po tayo dyan. Sa ministry po natin, ayaw ni Satan na gamit po tayo. Ayaw ni Satan na tayo po ay magamit, mga kapatid. Sa bibig natin, kapag hindi tayo naging maingat, lalo na kung Kristiyano na po tayo, mga kapatid, ingat sa mga lumalabas sa bibig natin. Sa Biblia po ang sabi, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kaya kung papansinin po natin, nung kanyang sulatan, ito pong mga mananampalataya sa Ephesians chapter 4, hindi ba ang isa sa malinaw na binanggit po niya, be ye angry and sin not. Magalit ka at huwag kang magkasala, and let not the sun go down upon your wrath.
May mga Kristiyano po kasi kapag ka po nagalit, talagang hindi lang po araw kundi buwan, mga kapatid. Pagka po minalas-malas ka pa kahit hindi totoo ang malas, 'di ba? Talagang sobrang tumatagal yung pong galit. At alam nyo po, pagka po yan nakapasok na, nakapenetrate na po sa isip natin, yung naging dahilan kung bakit tayo galit, mainit ang ulo natin, diyan ka na aatake ni Satan. Sasamantalahin na niya na pag mainit ang ulo mo, ayan. Kaya nga mas maganda po na kapag galit ka, better na tumahimik muna po tayo. Kasi wala po tayong masasabing maganda pagka galit po tayo. O aminin na natin, tayo pong lahat, meron tayong ganyang tendency. Kaya nga maganda po na nagmamature sa ating pong Christian faith. Kasi may mga pagkakataon po, mga kapatid, na talagang pagkagalit ka na, may mga salitang hindi na pang Kristiyano na lumalabas sa bibig mo. Even to the point na Kristiyano na, nag-curse pa, di po ba? So, be careful. Because that is one way of the devil in attacking the believers, mga kapatid. Talagang yun po. Kaya dapat pakaingatan po natin ang ating pong kaaway na ito sapagkat siya po ay nasa pag-atake sa atin lagi. 'Di ba? Kaya bantayan natin yung isip natin, maging yung mga standards natin, yung motibo po natin, yung ministeryo po natin. Si Satanas po, wala siyang gustong gawin kundi atakihin po tayo, mga kapatid. Gusto niyang silain tayo, gusto niyang sirain tayo, at iyan po ang heyday kay Satanas kapag tayo po ay nasila niya, kapag tayo po ay nasira niya. So kaya ang ating pong magandang maintindihan ngayon sa mensahe po na resist the devil, how can I resist the devil? Paano po yung tamang gagawin ko para ma-resist ko po ang diablo? Because in the concept of the verse, ang sabi po, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Siyempre, ang dapat goal natin, yung talagang layuan na tayo ni Satan. Di po ba? Ang dapat maging goal natin, mga kapatid, dumating sa point na hindi tayo, kundi si Satan ang mapasuko natin. And the best example is our Lord Jesus Christ. Remember, nung tinukso po siya ni Satan, talagang hindi po tumagal si Satan sa kanya. Pero mga kapatid, si Satanas po, talagang trying hard po yan. Hindi basta-basta susuko po yan. So it is good for us to somehow learn, particularly sa message natin ngayon, paano ba natin mariresist ang diablo? Okay? Ano po yung best way na magagawa po natin para po hindi tayo maisahan ng diablo, para po matanggihan natin ang diablo? Ano po ang marapat? So siguro ito pong mga bagay nito ang dapat natin tandaan. Number 1, submission. Submission. Mag-yield po tayo sa ating Panginoon. Hindi po sa temptation ng kaaway. Okay? Yielding to God's authority. Kasi yung word na ginamit po ni James, submit yourselves therefore to God. Makikita nyo po, at ito po'y mapapatunayan natin, that once na ikaw ay talagang nag-submit sa authority ng Diyos, yung kung ano po ang gusto ng Diyos, kung ano po ang sinabi ng Diyos, yun po ang susundin po natin. Mga kapatid, maniwala po kayo. Talagang ang magiging epekto po nito ay lakas laban kay Satanas. So kaya yun po ang sabi ni James, submit yourselves therefore to God. Therefore, submission. Ang pinakamagandang magagawa po natin para tayo po ay magtagumpay sa atake ni Satan sa usapang resisting the devil, ang pinakamagandang magagawa po natin is submission. Sa salita ng Diyos in particular. Let us submit sa kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganito po yan, mga kapatid. Dalawang puwersa lang lagi sa buhay natin. Ayan, naalala ko tuloy yung mentoring. Excuse me po. Naalala ko po tuloy yung mentoring namin. Kasi ang pinaka-concept ng mentoring na ginawa po namin sa Haven Bible Baptist Church, actually kahit sa Bigan po, sa Bigan City Calvary Baptist Church, ang istorya po natin sa ministeryo, laging positibo at negatibo lang.
Okay? At ang pinaka-appeal natin, ang pinaka-challenge natin sa mga mananampalataya, sa magiging kwento ng ministeryo, saan mo gusto? Sa positibo o negatibo? Pinakita ko po sa Bible na meron po sa Romans chapter 16, nandyan ang mga positibong kwento ng mga positibong tao sa ministeryo. Pero sa 2 Timothy chapter 4, ipinakita ko naman yung mga negatibong kwento sa ilang mga binanggit na tao sa usapan ng ministeryo. Now, the same thing mga kapatid. Sapagkat sa buhay po, may dalawang puwersa lang. Yan po yung puwersa ng dyablo at puwersa ng Diyos. Kapag ka hindi ka nagpasakop sa Diyos, automatically, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng dyablo. Okay? Pero kapag ka ikaw ay nagpasakop sa authority ng Panginoon, that is actually the best thing that you can do to resist the devil. Kasi pipili ka lang ng susundin mo sa kanila. Kaya for me, ang talagang susi sa usapan ng pag-resist sa devil is to submit. Magpasakop tayo sa Diyos. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Parang sinasabi po niya, i-disregard mo. Do not entertain kung ano man ang offer ni Satan sa iyo. Ang pinakamahalaga, magpasakop ka sa Diyos. Magpasakop po tayo sa Panginoon. Every day, sa buhay natin, nandyan po ang temptation ng dyablo. Kung tinutokso ka ng dyablo, ang kanyang temptation sa iyo not to attend to your church, and then, atin pong isipin ngayon, kung Diyos ang tatanungin, dahil ang susi, magpasakop po tayo sa Diyos. Ang tanong natin ngayon, mga kapatid, paano mo magtatalo po yung temptation ni Satan? Sa pamagitan ng submission. Ay sabi ng Bible, huwag pabayaan ng pagtitipon. Ang kalooban ng Diyos, umatend ako. Maglalaban na po yan, dalawa na yan, mga kapatid. So kaya the best way para ma-resist mo ang dyablo is to submit to the will of God. Magpasakop tayo sa Diyos. Mga kapatid, ang mga pagkakataon na naiisahan po tayo ng dyablo, ang malinaw na talagang manifestation na hindi natin sinusunod ang Diyos. In obeying God, in our submission to God, tayo po ay nagkakaroon ng lakas upang ma-resist natin ang dyablo. Kaya mga kapatid, submission to God. Yan po ang best na magagawa po natin to resist the devil. Kailangan po ang sundin natin ay ang Diyos. Pagka po inaral nyo, very practical po ito sa kristyanong buhay natin. Laging dalawa lang naman. Gusto ng dyablo, gusto ng Diyos. Kanino ka susunod? Kanino ka magpapasakop? So automatic yan eh. Pagka ikaw ay nag-yield sa dyablo, definitely nasuway mo ang Diyos. Pero kapag ka sinunod mo ang Diyos, ang magiging resulta nito, matatanggihan mo ang dyablo. So kaya I hope na nakukuha po natin ang napaka-practical na turong ito. Pagka umatake siya sa isip natin, mga kapatid, so bigyan pansin po natin ang kalooban ng Diyos na ang mind po natin, ang dapat laman po niyan, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are of good report, di ba? Lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Kapag ka inaatake po niya tayo sa usapang ministeryo na naglilingkod ka sa Panginoon, ano gagawin niya? The devil will try to bother you, to disturb you. Diba? To divert your attention. Bakit? Kasi ayaw ng dyablo nagbiministeryo ka eh. So dahil ayaw ng dyablo na nagbiministeryo ka, aatakihin niya yung ministry mo. Aatakihin ka niya sa pagmiministeryo mo. So kaya dapat, mga kapatid, makita natin, submission to God is one of the key. Okay? Number 2, the word saturation. The word saturation. Ang ibig sabihin nito, yung hanggat maaari po, punuin natin ang sarili po natin ng salita ng Diyos. I'm sure, mga kapatid, malaking bagay para sa atin na before na magsimula po tayo sa ating araw, ang inuuna natin, Word of God. Kasi nga, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di po ba? So kaya ang ganda po
nagagabayan tayo. Malaking bagay po yan. Mga kapatid, mga minamahal, huwag kung ano-ano po ang nilalaman natin sa ating pong puso, isip at pagkatao. Maganda po ang isang mananampalataya, saturated po ng salita ng Diyos, sapagkat yan din po ang susi. Hindi lang para magtagumpay ka kay Satan, kundi para pagpalain ka ng Panginoon sa iyong buhay. Malinaw po yan, mga Kristiyano. Ang sabi po ng Bible, di ba? But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Kaya po, sa paglalarawan, di ba, ang sabi, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. And another thing na magandang mai-consider po natin, if we will just remember, when Satan is trying, talagang to tempt Jesus, nung kanya pong sinusubok na tuksuhin ng Panginoon. So, pinakita ng Diyos ang tamang example that it is very important for us na talagang tayo po ay may salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, una, pagpapasakop sa Diyos. Pangalawa, saturation. We need to be saturated by the Word of God. Kasi nung tinukso po siya, di ba, at first, ano po ang sabi ni Satan? Kung talagang Diyos ka, kung talagang anak ka ng Diyos, command that these stones be made bread. Utusan mo nga ang mga batong ito, gawin mong tinapay. O, ano kaagad ang sagot ni Jesus Christ? Diba? As it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mga kapatid, ito po ay isang example na dapat nating tularan. Kapag tayo po ay inaatake ni Satan, maganda po na tayo po ay handang magpasakop sa kalooban ng Diyos at magandang saturated tayo ng kanyang salita. Kumbaga, anuman po ang atake ni Satan, alam natin yung salita ng Diyos na dapat gamitin. So, sa pangalawang temptation, in fact, nag-attempt pa si Satan na gumamit din ng scripture. Di ba, nasusulat din naman. Yan, mga ganun po yung banat po ni Satan eh. Pero kapag ka ikaw talagang saturated ng salita ng Diyos, Panginoong Jesus pa ba? Di po ba? So lahat po ng tugon ng Panginoon ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyo pong i-expect na kapag ka tinukso kayo ni Satan, madadaan niyo po sa ganyan. Okay? Ayan, Satan, matakot ka. Hindi po madadaan si Satan sa ganon. Ang kailangan po na maintindihan natin kung may katatakutan si Satan, salita ng Diyos. Kaya nga po ang ginagawa niya, tinutwist niya ang salita ng Panginoon. At kung ikaw ay saturated ng salita ng Diyos, kahit na po itwist ni Satan yan, hindi kanya basta maiisahan. Kaya importante po. Okay? So, submission, saturation, and supplication. Supplication, isang napakaganda po na ating magiging kalasag laban kay Satanas ay ang panalangin. Yes, I remember sa Ephesians chapter 6. Gusto ko pong bigyang pansin po natin, basahin po natin ang Ephesians chapter 6. Ito po'y magandang reminder sa bawat isa. Ano po? Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 12. Okay, Ephesians chapter 6. Beginning verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, we need to be saturated by the Word of God. Amen? Verse number 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Mga kapatid, ang isang pinakamainam na panglaban po natin sa atake ni Satan, bukod sa salita ng Diyos, ay ang panalangin.
Okay? Number 1, submission. Number 2, saturation. Number 3, supplication. And then, mas maganda rin po, separation. Dito naman papasok yung sinasabi pong abstain from all appearance of evil. So, yung pong alam natin na kapag ka medyo ito po'y nakakiling na doon po sa kay Satanas, kaya nga tinuturuan tayo. Kasi sa totoo lang po, bagamat ako, hindi naman po ako kumokontra, ano ho? Kasi minsan, ang laging sinasabi natin, ang kalaban, 'di ba? Ang kalaban natin marami, world, flesh, ganun ko naman po talaga tinitake 'yon. Okay? Pero maganda rin po na talagang sa suma total, magandang makita natin na ang totoong kaaway si Satan. And Satan is using the world, he is using the flesh, okay? So pero ang talagang definite, ang kaaway po si Satan. He's just using things of this world and even the flesh kapag inaatake niya po tayo. So kaya ko po sinasabi ito kasi the best way para ma-resist natin ang kaaway, ang atake ni Satanas sa buhay po natin, si Satan mismo, for us to somehow resist him, magandang i-practice po natin yung separation. Pag alam mo nang identify kay Satan, pag alam mo nang yan po ay medyo nakakiling kay Satanas, humiwalay na po tayo. Diyan po ngayon papasok yung love not the world, neither the things that are in the world. Diba? If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So kaya mga kapatid, remember, di ba, he is the God of this world. So he can use things of this world para tayo po ay kanyang pabagsakin. So in attacking us, him being the God of this world, he is using the things of this world upang tayo po ay pabagsakin. Kaya nga ang sabi ng Bible, di ba, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kaya nga po doon sa mga teachings na natanggap natin, sinasabi na ang kaaway ng Kristiyano, ang sanglibutan, di ba, ang laman, at si Satanas. Okay? Mga kapatid, again, hindi natin kinokontra yon. Pero kung talagang tutukuyin po natin, ang talagang mas malinaw po, ang kaaway, si Satan. At ginagamit ni Satan ang mundo at ang kalayawan at ang laman. So yun po ang basically tamang idea. Di po ba? So, alimbawa po mga kapatid, ginamit po niya yung persecutor natin. O kaaway mo ba yung persecutor? Kung tutusin, hindi. So, pero doon sa concept, lumalabas na kaaway natin, but the point that I would like to emphasize is that if we will study the Word of God, talagang ang real enemy is the devil at gumagamit lang po siya ng mga po pwede niyang maging kasangkapan para tayo po ay kanyang atakihin. So, kaya yung pong practice of separation is good. Di ba? Na para talaga tayo po magtagumpay kay Satanas, kaya sabi, come out from among them and be separate. Diba? So, separation. Una, submission. Gusto ko lang po matatandaan nyo yung mga word. Submission. Okay. Para ma-resist ko ang devil. Anong kailangan? Submission. Kanino ka magsasubmit? Sa devil? Hindi. Resist nga ang pinag-aaralan natin eh. Submit yourselves therefore to God. Ibig sabihin, pagka ako magpapasakop sa Diyos, pagka sinunod ko ang Diyos, yun ang best way para ma-resist ko yung gusto ng Diablo. Dahil pipili lang ako, gusto ng Diyos, gusto ng Diablo. Kalooban ng Diyos, kalooban ng Diablo. Pipili lang ako. Pag nagpasakop ka sa Diyos, ang automatic result, you will, di ba? Disregard the devil. Saturation. So ano ang magandang malaman natin sa word na saturation?
Okay? Kung si Jesus Christ, pinakita ang example na salita ng Diyos ang ginamit niya upang matalo po si Satan, so ang kailangan, masaturate tayo ng salita ng Diyos. So that is actually the message na magandang ating pong maunawaan, maintindihan na ang salita ng Diyos, kailangan po masaturate tayo niyan. Huwag mong isipin na magtatagumpay ka kay Satan na niwala kang panahong magbasa ng Biblia. Huwag mong isipin matatalo mo si Satan na ang gagamitin mo, lakas mo. Ang kailangan po natin is spiritual muscles and strength, mga kapatid. At ang magpapalakas sa atin spiritually ay ang salita ng Diyos. Therefore, we need to be saturated by the Word of God. Okay? Separation. Maganda po. Supplication, I mean. So, be prayerful. Be prayerful. Yun po ang isa sa matinding laban po natin kay Satan. Prayer, mga kapatid. Sapagkat yung panalangin po, yan po ay, kumbaga, nag-i-invite yan ng divine power para sa pagharap natin sa laban. So, supplication. Separation. So, maganda po na matutunan po natin na tayo po ay humiwalay sa mga alam natin na maghahatak sa atin sa kasamaan. Okay? And then, steadfastness. Okay? Steadfastness. Be strong. Be steadfast, mga kapatid. Stand firm in faith. So, yun po ang isang po pwedeng maging kalasag natin o lakas natin laban kay Satanas. Okay? Be steadfast, mga kapatid. So, steadfastness. Huwag tayong susuko. Resist until He please, mga kapatid. So, tayo po, gawin lang natin hanggang sa talagang completely mapagtagumpayan natin. So, huwag po tayong bibitaw, huwag tayong bibigay. So, sa kalakasan ng Panginoon, the word used by the Apostle Paul, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong in the Lord and in the power of His might. So, ang ating magiging tatag at ang ating magiging tibay ay ang kalakasan ng Panginoon. So, kaya when we say steadfastness, it means we will stand firm in faith. Talagang tatayuan natin kung ano po ang sinabi po ng Panginoon. So, submit to God, di ba? Stand on the Word. Yan po magandang magagawa po natin, mga kapatid. Be steadfast in faith. Okay? Stay in our, sweet fellowship with God. Napakaganda po niyan. And then, lagi natin pong makaugalian na mag-pray. Mag-pray, mga kapatid. Yan po ang pinakamagandang paalala po sa bawat isa sa atin. So, resist the devil. Ang pinakamagandang magagawa natin, submit. Diba? So, remember the word, submission. Remember the word, saturation. Remember the word, supplication. Remember the word, separation. And steadfastness. Mga kapatid, please remember and don't you ever forget that Satan is not just a myth. He is real. He is real. And you should be aware. You need to be aware of his reputation. Wala siyang magandang gusto sa iyo. Wala siyang magandang gustong gawin sa buhay mo. Kaya ingatan natin our mind, 'di ba? Our morals, our ministry, our motives, 'di ba? Ingatan po natin lahat 'yan, mga kapatid. Napakaganda po na ito ay ating pong mabigyan ng pansin because every day sa buhay po natin. Kaya nasabi ko sa inyo, huwag niyo pong isipin na during the time of our Lord Jesus Christ, 3 times lang siyang tinamp ni Satan. Hindi po. Sa Biblia po, maliwanag. Meron pong record sa Luke na nung iwanan siya, in-indicate po doon, for a season. So, kumbaga, iniwan po siyang panandali. Pero sa Hebrews chapter 4, verse 15, makikita niyo po yung idea, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kaya po, nung earthly life ni Jesus Christ, ang devil po, lahat ng paraan, ginawa po niya, mga kapatid. Pag-aralan niyo po ang kasaysayan ng ating Panginoon. From birth, si Satan po talagang hindi lumubay sa kanyang trabaho
para po talaga sirain ang lahat-lahat. And even our Lord Jesus Christ during his earthly ministry, during his earthly life, makikita nyo po na si Satan talagang hindi po tumitigil basta-basta. Kaya po, let us make the devil flee. Resist the devil. Submission, saturation, okay, supplication, separation, steadfastness. Yan po ang mga words na magandang tandaan po natin laban sa atake ng diablo. Pagpapasakop sa Diyos, okay, saturation ng salita ng Diyos, supplication, prayerful life, palakasin natin ang ating prayer life, and then separation, pag alam natin na identify sa devil at armas, kasangkapan, kalasag ng diablo para hatakin tayo, be separate. Be separated from the devil's advocates, mga kapatid, at mga bagay na kanyang ginagawa. And then steadfastness, pananampalataya, by faith, lagi nyo tatandaan, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Because we believe that greater is He that is in us than he that is in the world. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. At sa inyo pong personal meditation, kaya ko po binasa, maganda po kasi yung sinabi nung talata, di po ba? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Mga kapatid, draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. And cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ating pong panghawakan ang lakas ng Diyos laban sa kaaway na hindi natin kayang talunin sa sarili nating lakas. Ang kailangan po natin, lakas ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you po sa message. Thank you po sa reminder. Thank you po sapagkat bagamat ang iyong lingkod ay limitado, pero ang biyaya mo po ay supisyente, Panginoon. Thank you for always giving me strength, Heavenly Father, and even wisdom, especially sa kapasyahan, sa mga messages na amin pong mga pinag-aaralan at amin pong pinagsasalu-saluhan dito po sa Believer's Breakfast. Nawa, maingatan po ng bawat isa ang aming isip, lahat ng negatibong inilalagay ni Satan, nawa ito po ay aming tanggihan, Panginoon. Maging sa amin pong pang-araw-araw na buhay, maging sa amin pong mga motibo at intensyon, na wag kaming maisahan ni Satan sa mga bagay na kung saan alam po namin na talagang ang pinakalalayon po niya ay ang silain kami at sirain kami. Maging sa ministry na ipinagkaloob mo sa amin, maging sa mga bukas ng aming bibig, Panginoon, nawa maingatan mo po kami at wag kaming maisahan ng diablo. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang lagit-lagit magbigay ng tibay at tatag sa bawat isa po sa amin. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you. Nawa, gabayan mo kami ngayong araw na ito, lalo na po ang amin pong service ngayong umaga sa Haven Bible Baptist Church, maging ang graduation ng mga BMO, BBS students, Panginoon, maging ang anniversary celebration po bukas. Lord, sa iyo po ako nangahawakan, sa kalakasan mo, sa karunungan mo. Kaya please help me, O God. Thank you so much. Pagpalain mo po ang bawat isa at bigyan mo po ng maayos na pahinga ang mga nasa iba't ibang bansa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon.